Tatlong uri ng tao na mahal at kinalulugdan ng ating Panginoon. Number 1, mga taong kahabag-habag. Malapit ang puso ng ating Panginoon sa mga taong kahabag-habag, mga na inaapi, nahihirapan at mga nangangailangan ng tulong or mga may pusong sugatan. Sapagkat ang ating Panginoon ay Diyos ng awa, mapagmahal at Diyos ng katarungan. Kaya naman kapag nakita niya ang mga tao na nahihirapan at sugatan ang kanilang mga puso, ang Diyos ay malapit sa kanila at naaawa ang ating Panginoon. Sabi nga sa Psalm 34:18, malapit ang Panginoon sa mga may pusong bagabag at inililigtas ang may mga espiritong napapako. So yung mga pusong sugatan at bagabag, itinuturing ng Panginoon na mahalaga ang mga taong ito sapagkat kailangan nila ng tulong at dahil ang Panginoon ay Diyos na maawain, kaya naman malapit ang kanyang puso sa mga taong makahabag-habag. So number 2, mababang loob or mapagpakumbaba. Ang mga taong mapagpakumbaba ay mahal at kinalulugdan ng ating Panginoon. Sapagkat ang mga taong ito ay nagpapakita ng katapatan at tunay na pagtanggap sa kalooban ng ating Panginoon. Ang kanilang mga puso at isipan ay nakatuon sa Panginoon at sa kanilang kapwa. Sa pamamagitan ng kanilang mababang loob, nakikita ng Panginoon na siya ay talagang gumagawa ng kalooban ng ating Panginoon. Sabi sa Mateo 5:3, mapapalad ang mga dukha sa espiritu sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Ang mga may dukha na espiritu ay hindi nila itinuturing ang kanilang sarili na higit kaysa sa iba. So, sila ay may mababang loob. So, yung kanilang puso, lagi nilang inuuna yung kanilang kapwa at hindi nila itinuturing na sila ay mas mataas kaysa sa iba. Kahit na sila pa ay mga pastor or marami na silang nalalaman sa Biblia, subalit nakikita pa rin yung kababaang loob ng mga taong ito. Kaya naman ang Panginoon ay patuloy na minamahal at nalulugod sa mga taong tulad na to. Number 3, may takot sa salita ng Panginoon. Ang pagkatakot sa salita ng Panginoon ay hindi ang pangamba, kundi ito ay nagpapakita ng paggalang ng taong ito sa mga kalooban ng ating Panginoon. Sa pagsunod niya sa kalooban ng ating Panginoon, kaya naman iginagalang niya ang salita ng Panginoon. Sabi nga, obey the words of God, upang sa gayon, tuloy tayo na makalakad sa katuwiran ng ating Panginoon. He is not just a reader or listener ng salita ng Panginoon, kundi siya ay lumalakad sa salita ng ating Panginoon. Nilalakaran niya ang salita ng Panginoon, kaya naman siya ay mahalaga at kalugod-lugod sa paningin ng ating Panginoon. Sabi nga sa Salmo 112:1, Alleluia, mapapalad ang tao na natatakot sa Panginoon, na lubos na nagmamahal sa kanyang mga utos. Ang salita ng Panginoon ay naghahayag ng mga utos ng ating Panginoon. Kaya naman kung ito ay ating pinapahalagahan at iginagalang at sinunod natin ang kanyang mga salita, ito ay nagpapakita na tayo ay may takot sa ating Panginoon or may paggalang sa ating Panginoon. And for our Bible reference, ito po ay matatagpuan sa Isaiah 66:2. Sa lahat ng bagay ang may likhay ako. Ako ang may-ari ng lahat ng ito. Ang uri ng tao na mahal sa akin at nakalulugod ay ang kahabag-habag at mababang loob. Sa aking salita siya ay may takot. God bless everyone.